Masarap talagang magsenti ngayong tag-ulan. Minsan mapapaisip na lang na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin ng space. Tulad na lang sa pagnenegosyo. Oh! Why are you crying again? I know. Cuddle weather, right? Nako, eto na. Kung wala pa kayong kayakap ngayon, eto muna ang solusyon. Eto. Oh, yan, mga upcycled sweater mula po sa Baguio City. Yan. Ang mga unique sweater na ito mula sa mga ukay-ukay. Nabigyan ng bagong buhay sa maliit lang na kwarto. Yan si Elvin, ang wais siyang entrepreneur mula sa Baguio City. Kada buwan, siguro nasa 5 digits yung kinikita ni Retoy. Ang kanya estilo, maging creative lang, mga kanegosyo. Taga Maynila talaga si Elvin pero sa Baguio siya nag-aral. Kaya ang kanyang munting espasyo kung saan siya tumitigil, kailangan niya sulitin. E-commerce o online-based ang negosyo ni Elvin at naisip niya ang made-to-order na sistema para rito. Ibig sabihin, ang mahahalukan niyang damit mula ukay-ukay, kailangan niyang pagkakitaan. Hi guys! So ang gagawin natin ngayon ay magre-rework tayo ng clothes. Ang pipili natin ngayon ay isang hoodie na plain na galing sa ukay. Kadalasan ay siya na ang nag-iisip ng disenyo, pero pwede rin magpasadya ang customers ayon sa gusto nila. So after natin mag-drawing ng pattern, ang ilalagay nating design ay itong sweater na galing din sa ukay. Matapos gupitin ang mga pattern, itatahin na niya ito sa naunang sweater at saka lilinisan. Kapag magkakat pala kayo ng tela, dapat may allowance yung pagkat. Hindi siya sagad sa may tahi para may makapit pa rin yung tahi. Para hindi rin siya matastas. Talagang tinututukan ni Elvin ang bawat detalye para siguradong mabuhay ang disenyo. At ang final step, nilalagay niya ang tag na magmamarka sa bagong buhay ng sweater na ito. After 1 hour, natapos na natin ang Recreate Thread hoodie. Ito yung original, tapos inilagay niya lang itong design na ito. Kasi ang galing ng pagkakatahe. Talagang nagmukha siyang design. Pati yung pagkakagupit, oh. Mitikuloso yung pagkakagawa ng pagkakagupit, oh. Hindi yung minadali, basta magupit lang. Galing. Mabibili mula 1,000 pesos sa mga upcycled product ni Elvin. Siyempre, kailangan natin itong i-show off. Ayan ako, mga kanegosyo, dahil paiba-iba ho ang lagay ng panahon ngayon. Di ba, minsan maulan, malamig, biglang iinit. Pero siyempre, mas gusto mo ready ka, lagi kang handa, no? So, dadala tayo ng jacket, yan, sweater. So, may tuturo ako sa inyo para mukhang sosyal ng pagdadala nitong nung sweater. Okay? Gaganyan natin. Yan, no? Nakaganyan na. Sundan niyo na ako, ha? Okay. Tapos ito. Ganyan, fold mo lang ng ganon. Tapos, suot mo na dito. So, meron kang isang pangkamay. Yan. Oh, ha? Oh. So, hindi mo na kailangan laging hawak-hawak. Ito pala yung isang way. Yan. So, i-flat mo pa. Kung gusto mo, i-flat mo pa siya ng gano'n para ka may isang extra hand. Feeling Gen Z lang? Ready na to rampa. Para sa Gen Z entrepreneur na si Elvin, napakahalaga raw ng social media. Yung mga inspirations and designs ko, mostly nakikita ko lang din siya sa social media.
Bukod sa dito siya kumukuha ng inspirasyon, ito rin ang biggest marketing tool na gamit niya. Isang scroll lang sa social media, mawawala ka na. So, dapat consistent and dapat everyday kang mag-post para makita ka ng tao. Bukod sa kanyang mga disenyo, madalas din sinishare ni Elvin online ang kwento ng kanyang negosyo. Ang negosyo na ito nagsimula sa isang school requirement ni Elvin. May subject kaming business implementation, pero before pa mag-start yung school year, naisip ko na yung business. Nagkataon lang talagang kailangan mag-present ng business na unique. Hindi siya fast fashion and mahirap siyang garahin. Parang ikaw lang yung merong recreate na damit. Bukod sa upcycling business, naisipan niya magsimula pa ng isang negosyo. Graham bar lang ang side hustle. Naisip mo ako mag-second business kasi hindi enough yung first business. Dahil wais itong si Elvin, wala pa rin siyang binabayarang pwesto sa kanyang pangalawang negosyo. Ngayon ay nagsusupply na siya sa iba't ibang cafe sa Baguio. Kapag peak season, umaabot sa 2,000 Graham bars kada linggo ang nagagawa niya. Management lang din. Nagsiset lang ako ng routine everyday para alam ko kung ano yung ginagawa ko everyday. Dahil may goal ako na gustong marating or makamit, kaya ako nag-hard work sa negosyo ko. Sa edad na 23, masinop na si Elvin sa kanyang finances. Ang kanyang kinikita, pinaiikot lang niya sa kanyang mga negosyo. Kada buwan, siguro nasa 5 digits yung kinikita ni Rachel. If hindi mo siya ibalik sa business, hindi rin siya lalaki or hindi rin siya mag-e-expand. Sa loob ng munting espasyo ni Elvin sa Baguio, nagawa niyang paluwagin ang kanyang buhay. Bata pa lang, nakakaluwag na. Patunay rin na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin ng malaking space, lalo na sa usaping negosyo.